po nito. So yun po yung dulot po nitong bagyong pong si Leon. So malakas na po ito dahil pagkatapos ng typhoon category, ang susunod niyan kung halimbawa lalakas pa ay super typhoon na po. So ibig sabihin kasing lakas na po ng bagyong Yolanda in case na umabot sa super typhoon. But ang pinaka-maximum batay sa DOST Pag-asa ay typhoon category. So ibig sabihin niya no, sa ating mga grade, para ma-imagine nyo lang po yung 118 km up to 184 km kada oras. Imagine nyo na lang po kung halimbawa kayo po ay nagmumotorsiklo na ang takbo nyo ay nasa 100, okay, na walang helmet. So yung lakas ng hangin na hampas ng nasa 100 km kada oras ang takbo po ninyo, halos ganoon po. Ito ay nasa 184 km ang pinaka-maximum. Ibig sabihin, ganoon po kalakas ang bagyong itong si Leon. Okay? So babalikan natin yung kanya pong takbo. Ito po ay advance forecast ng windy.com. Possible by Tuesday po ito, October 29, na malapit po sa atin po sa bansang Pilipinas. Okay? So kung babalikan natin ngayon pong araw po ng linggo, October 27, ito pa lang po yung itsura ng typhoon na si Leon. So habang kapalapit po siya dito sa ating pong bansa, ay papalakas po ito. So ngayon, ang kategorya po nito pong bagyong si Leon ay nasa tropical storm pa lamang. So ibig sabihin, ang kanya pong lakas ng hangin ay nasa 62 up to 85 km kada oras. At inaasahan sa mga susunod na araw ay akyat ito sa kategorya po na severe tropical storm or lalakas pa, nasa 89 up to 117 km kada oras. At inaasahan naman, pagpatak po ng araw po ng Martes, kung makikita nyo po sa ating pong forecast ng windy.com, ito na po, posible na po siya na mga kategorya sa typhoon category. Okay? So inaasahan natin, bagamat sabi nga natin po, no, ito pong bagyong si Leon ay hindi po direkta natatama po sa kalupaan po ng ating pong bansa, pero kung makikita nyo po, gaya po niyan, para mas ma-imagine nyo lang po yung mga area na possible makaranas po ng mga pag-ulan. So kung tingnan natin dito sa may parte po no ng Calayan, okay, Basco, Batanes, Itbayat. So inaasa natin yan na bagamat hindi direkta pero maranasan po yung mga malakas po ng mga pag-ulan. Itong parte po ng Santa Ana, so ito pong Apari, so yung mga area na yan, Dibilacan, Palanan, so yan yung mga lugar possible ay makaranas by Tuesday or Monday pa lamang ng mga pag-ulan. Okay? Dala po nito pong lakas ng hangin na si bagyong Leon. Okay? So dalangin natin na uurong pa siya at sana wag na pong bumaba kasi kung bumaba po ito, may chance na mag-land po talaga. Pero so far, sa forecast naman po ng ating DOST Pag-asa at dito po sa windy.com ay malabo po ito. Okay? Pero possible na makaranas po ng mga pag-ulan sa parte pong Northern Luzon. So kung makikita natin, araw po ng Miyerkules, October 30, ito po, papalakas na po ng papalakas. Baka habang papalabas po ito ng ating pong bansa, baka maging super typhoon. So kung makikita niyan, sobrang lakas na po nito. Okay, yung ganito pong itsura, mga grade, especially sa Bagyo. So ayan, then pagdating po ng Thursday, 31, okay, so papalabas na po, inaasahan by November 1 ay papalabas na po ito nating boundary ng bansang Pilipinas. Okay, so possible yung hagupitin niya dito sa parte po ng Taiwan. Kaya sa ating mga kabayan, kung may mga kagrade tayo na taga Taiwan na mula sa Pilipinas, ay abisuhan nyo na po. So ito po yung inaasahan. Pero possible magkaroon pa ito ng mga changes sa mga susunod na araw. Sa mga nagtatanong naman, kumusta? Ito pong bagyong si Christine. So kung makikita natin dito, ngayon pong araw, ito panibagong forecast kasi everyday, no, every